Hi guys, welcome ulit sa aking YouTube channel at Rexmon Minares Vlog. So, for this video guys is ngayon lang ako nakapag-vlog ulit kasi sobrang busy sa trabaho. Tapos, mag-vlog lang ako ngayon guys kasi day off ko. Supposed to be kasama ko yung baby loves ko guys, kaso masakit kasi yung ngipin niya, so ako lang muna ang nag-shoot ngayon. So, good morning pala sa lahat dyan, or ano mo, umaga pa kasi ngayon. So, yun na nga guys, at gagawa lang ako ng maikling video guys regarding sa updates. So, ngayon lang ako ulit nakagawa ng video kasi sobrang busy guys. Kaming ginagawa sa buhay, sa trabaho. So, ngayon lang ako nakagawa ulit ng video kasi day off. So, ang update nga guys is, so ngayon, month of June na ngayon. So, June, July, August, September, October. So, 4 months to go na lang before the big day. It's a big event, which is my wedding. Soon after 4 months. So, malapit-lapit na rin guys. So, sa update namin ngayon guys, sa aming wedding, sa October 18, 2025. So, okay na yung venue namin guys, nakapag-book na kami sa venue, bayad na kami ng reservation, pero hindi pa kami nagbayad hindi pa kami nag full payment, bali nag down payment muna kami sa reservation. So hindi talaga madali maghanap ng venue guys. So ang kwento pala nito guys, so before ka makakahanap ng venue, especially sa wedding, at just for nito, yung at least aware din kayo, di ba, sino ba diyang magpaplano mag wedding soon. So is napakahirap talaga maghanap ng venue. So yung venue kasi, before ka makakapag-reserve sa venue, siguraduhin mo muna guys na nakapag-book na kayo sa church. For example, kung church man yung sakaling gusto nyo na i-held yung wedding nyo sa church, so kailangan nyo muna i-book yung church. Kasi even though na nakapag-book ka na sa venue, na-book mo na yon yung day na yon, pero ang problema lang is hindi nyo pa na i-book yung yung church mismo. Yun yung number one na pinaka-importante talaga guys, is based on our experience. So number one talaga guys, if sa church kayo mag-wedding, so kailangan nyo muna guys nga i-book muna yung church before sa venue. So step by step din yung pag set up namin guys. So okay naman kami sa church, makapag-book na kami sa October 18, 2025. Tapos sa venue, okay na rin yung pangalawang pinaka-importante. Pero sa lahat guys, ang importante is pera. So kailangan mag-ipon muna. So yun yung mga dapat pinaka-importante talaga guys. So bali 1 year din yung preparation namin guys. So siguro mga 3 months ago, ang ginawa namin is naghanap kami ng venue, search kami sa Facebook, tapos nagtanong-tanong kami. So yung partner ko, siya yung nakahanap ng venue. So doon pinunta namin yung venue, tinignan namin yung venue, if okay yung mga package nila. So sa venue na yun guys, maganda kasi yung venue na yun guys. So dito sa may Matina, Davao City. Parang MJ yata yung MJV, yung pangalan yata ng venue namin. So maganda yung venue yan guys kasi package na siya, may yung design niya okay na siya, tapos naka-design na siya, wala na kayong problemahin, tapos may 4 na foods na din siya, good for 100 person. Tapos may host na din siya.
7th na yun. Tapos, parang packing na talaga siya, guys. Wala na kayong problemahin. So, yun talaga yung isa sa pinaka-importante. Tapos, nag-search kami. Tapos, nag-research kami ano bang magandang tawag nito, yung magandang location or venue na na malapit sa simbahan din. So, yung church namin, guys, is dito sa St. Francis sa dito sa Davao City. So, doon ko din napili, guys, sa Church kasi malapit lang din sa mga auntie ko at sa mga relatives ko. Tapos, yun, maganda din yung church na yun, guys. So, matagal-tagal din kami nag-isip, tapos plano, step by step, hanggat na-book na namin yung church at yung venue. Yun yung pinaka-importante talaga, guys. So, sa ngayon, okay na kami nun. Tapos na kasi kami ng prekana. So, pag ikakasal ka kasi, guys, so, kailangan din mag-prekana. So, prekana is a seminar. So, 2 araw yun sa church yun i-held pag may prekana pag sa church ka ikakasal. So, yun yung isa sa pinaka number 1 na requirements. So, regarding sa prekana din, i-discuss yun regarding sa family planning at iba pa. Tawag nito sa kung gaano kahalaga yung kasal bilang isang Kristiyano or Kristiyano sa Christian. So, parang mag-i-study kayo or parang i-refresh sa inyo yung mga dapat gawin as a Christian, 'di ba? Lalo-lalo na magkakapamilya ka na katulad ko, guys. So after nun 2 days siya, guys. 2 days siya pero whole day. So kailangan ka talaga yon kasi, guys, is hindi ka makakasal pag walang prekana. So okay na kami, guys. So yun yung as of this now. So okay na kami sa venue at sa church. So sa mga naman din, sa mga entourage, yung mga damit na mga susuotin ng mga abay, ng mga groomsmen, tapos bridesmaid, na din kami, nakahanap na din kami, guys. So bali nag-research din yung partner ko kung saan kami mas makakamura. Ikaw nga, kasi mahal din yung mga damit, guys. So kailangan mag-research, tapos dapat legit talaga. So okay naman kami sa mga damit sa mga abay, guys, at sa mga groomsmen, bridesmaid. So far, so yun yung naman ang nag-research na kami about doon. Tapos isa din yung sa pera. So kailangan hanggang ngayon, kasi 4 months pa naman, at least makakapag-ipon pa kami kahit pa paano. Tapos nino-note down talaga namin para at least alam namin kung magkano talaga magagastos namin. At least may sobra or hindi magkulang, kasi mahirap na talaga pag magkulang. At least ipon-ipon muna kami habang malayo pa. So about naman sa mga entourage list, sa mga ninong, tapos yung entourage list talaga, guys, yung mga ninong, tapos yung mga bridesmaid, tapos groomsmen, may mga listahan na kami, guys, kompleto naman. So importante talaga din yun, guys, na ilista talaga para at least pagdating sa kasal, may listahan sino yung groomsmen mo, sino yung bridesmaid mo, tapos yung mga ninang, at least parang nakaset na siya talaga, guys, kasi hindi talaga bio ang magpakasal, guys. So there's a lot of process na kailangan mo talagang pagtuunan ng pansin, research, especially sa financial, kasi yun yung number one na nito, pagtuunan ng pansin, kasi hindi talaga madali ang pakasal, kasi ang taas ng process, financial at iba pa. So sa ngayon, kasi malayo pa naman, so mga 4 months at least, okay na yung venue namin, nakapag-book namin at yung tawag nito, yung sa church din. So yun na nga, guys, is yun yung short story, guys. So
my feeling right now guys is excited na guys kasi this one is once in a lifetime lang mangyayari. So hindi nakasama sa vlog ko yung partner ko ngayon kasi natutulog siya kasi masakit yung ngipin niya. So yun naman din ang update guys. At isa din sa ma-share ko lang guys is bumili din ako ng yung bake na maliit para at least maalagaan namin for before wedding. At least yun yung gagawin naming lechon kasi Diyos ko ang mahal ng lechon guys. So we need to kailangan talagang mag-alaga ng baboy kasi ang mahal ng lechon pag bibili ka on the spot. So at least yung bake namin ngayon guys, yung baboy, yung uncle ko yung nag-aalaga ngayon kasi wala kasi kaming yung kuan sa baboy, yung bahay ng baboy, yung parang tawag niya, kung dapat mayroon kasi siyang bahay ng yung tangkalan din ng baboy tawag niyan, yung sa baboy, yung bahay ng baboy, wala kasi kami noon. Yung area kasi namin dito sa bahay is maliit lang, so hindi siya pwede kasi yung uncle ko kasi is may babuyan siya noon, tapos ngayon parang may baboy pa rin siya. So inalagaan niya minsan siguro pag may event sila, may birthday, yun yung ginagawa nila guys. Tapos yun din ang suggest ng uncle ko para at least maka-less kami. So at least malaking tulong na din kasi on that day during pamamanhika namin guys, kasi during that time siya nag-suggest yung uncle ko na mag-alaga na lang kami ng baboy, at least 2 para hindi masyadong parang at least maka-less kami kahit paano, di ba? Kasi hindi basta-basta talaga guys. Kasi wala na din kasi akong mama, patay na yung mama ko. So yung sa mga uncle na lang ako yung mga relatives, auntie, uncle ko na lang naghingi ako ng mga advice kung anong magandang gawin. So yun na guys, yun yung update na namin guys. I'm very excited guys. So before siguro gagawa kami ng video pa, mga panibang updates pa guys regarding sa weddings plan namin soon, wedding events soon guys. So yun na nga guys yung updates ko. So salamat guys sa pakinod sa video ito. So I hope na you go going to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel guys, at huwag kayong magsawa panonood sa mga vlog ko guys, at marami pa akong mga vlog na gagawin soon before my wedding and after my wedding as well. So yun lang guys yung vlog ko for today's. For more videos, don't forget to share, like, and subscribe sa aking YouTube channel at Rex Manuales Vlog. Bye guys!